Magandang araw po sa kanilang lahat. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Renal Dagrimas, at nagpapasalamat tayo at kasama namin kayo muli sa ating Holy Week Special mula po dito sa Disciple 360 at patuloy na binibigyan nating pansin sa araw na ito ang napakahalagang issue, lalong-lalo as we celebrate Holy Week, yung kinaso at yung pagkakaso sa Panginoong Jesucristo. At magandang makita natin to at mamaya nga meron tayong mga magandang lalaki, mga kasama to share about the case against Jesus. At inaanyayahan natin for those who are watching, paki-comment po sa ating chat section, sino sila, nasaan sila, and it will be an honor for us na malaman kung sino-sino po ang kasama natin ngayon sa sandaling ito. At inaanyayahan natin for the next minutes to have this time to watch and learn with us.
Nais ko pong ipakilala sa inyo yung ating mga kasama ngayon para sa ating discussion about the case against Jesus. So, pakilala po ang kanilang mga sarili, your name, your ministry para sa ating mga audience. Salamat po, Pas. Ako nga po pala si Edward Prado. So, una-una, magandang araw po sa ating lahat, no? Edward Prado, Disciple 360. So, part po ako ng sa worship team sa audio, minor technical, and then sa sport ministry. Ang dami palang ministry hinahawakan, ha? Isa't kalahati. Isa't kalahati. Okay, kasama rin natin si Paul. Yes po, ayan. Good day to everyone. Ako po si Paul. I serve in the worship team din as a vocalist. Tapos sa youth ministry, one of the youth leaders. And I also volunteer po sa sports ministry po. Yan. Okay, so thank you so much po. At if interested kayo na malaman yung kanilang mga ministry, just comment yan so that we could share and help you with the ministries. So sa sandaling ito, nais nating tingnan kasi alam natin na yung trial ni Jesus is more of a kangaroo court. Kasi palipat-lipat yung kasong ginawa sa kanya. And yet, nais kong tingnan natin doon yung kaso na ibinigay sa kanya ni Caiaphas. Sa tingin nyo, yung bang ikinaso sa kanya ni Caiaphas, was it a just or an unjust case, Edward? From my belief, no, it was the case or yung judgment na ipinas kay Jesus Christ sa court ni Caiaphas, which is the high priest nung mga Sanhedrin or the Pharisees time, was unjust. So kung makikita natin, unjust. No? Yep. Makikita natin doon sa let me read some passage sa verse sa Bible. So sa Matthew 26 verse 26 chapter 60 chapter 59 makikita natin yung pagka-unjust nung trial is parang kangaroo guys, parang minadali yung trial. So dito pa lang sa verse na from verse 57 hanggang 65 makikita doon na they tried to convict Jesus by using false witness. So False witness testify. ang gagamitin. So yeah, may mga nag-testify which is yung mga sinabi na hindi naman nag-hold true. So and then so marami silang sinabi. And then it came to the point na tinanong ni Caiaphas si Jesus Christ tungkol doon sa mga sinasabi ng witness na sinabi mo ba talaga? Sinabi mo ba, anong masasabi mo doon sa mga sinabi nila na sinabi mo you are the Son of God or sa part na yon. And then yung sa first question is hindi sumagot si Jesus Christ. So he kept quiet throughout the case. So hindi niya dinefend yung sarili niya. And then Caiaphas again asked question yung kung sa verse 62 verse 63, but Jesus kept silent and the high priest said to him, I adjure you by the loving God that you tell us whether you are the Christ, the Son of God. Okay, so sinasabi nyo na yung trial ni Jesus, una, lahat ng mga witness hindi nagkakatugma. Tapos ang binigay sa kanyang kaso ay blasphemy. Blasphemy. Yeah, based on the testimony na sinabi niya yung tinanong siya ni Caiaphas, whether you are the Christ, the Son of God. Based on the testament statement, ginudge siya ni Caiaphas. Okay, so parang hinuli siya sa niyang salita. Okay. Ano bang ibig sabihin ng blasphemy, Paul, para sa iyo? Blasphemy po kasi it's an act of disrespecting God. Diba? And makikita po natin na hindi kasi nila matanggap yung teaching ni God na siya yung Son of Man. So, when He indirectly confirmed that He is, tinanggap nila yun as an act of blasphemy. And makikita rin po talaga natin na all throughout the trial, they weren't, their motive in the first place wasn't to give justice to God, to Jesus. Their motive was to execute Him. Kaya nga, gumagawa sila ng mga unjust na practices or measures. Kasi
makikita pa nga natin na they even held the trial at night. And back then, sa Jewish law, it's unlawful. They have to hold it during the morning. But Okay. makikita natin na all throughout the process, from the charges, from the time they held the trial, it was all unjust sa part ni Jesus. So, kinakasuhan siya, wala pa silang definite case. Hindi magkakatugma yung mga witness. Tapos yung procedure, yung time, hindi tama lahat. Grabe, ano? Right. And then, meron din, yun, based on the observation sa Bible, no? So, hindi kompleto yung lahat ng ano eh. Di ba? Meron din kasing parang law no, na before you convene yung trials, dapat kompleto lahat nandun ng mga members ng court, mga Sanhedrin. So, makikita dito parang yung ilan lang hindi kompleto. So, lahat nung nandun sa trials against Jesus Christ. Wala man Baga lang yung bias lahat. lahat. Bias. They were really out there To to get Set him. Jesus up po talaga. lupit, ano? So, diyan makikita natin na ang Panginoon talagang dumaan siya sa trial which is both unfair and unjust. And yet, yung kaso sa kanya ay title niya. When he said that he claimed that he is the Christ, the Son of God. Pero that's all hearsay kasi ang sagot lang ni Jesus sa kanya sa verse 64 is Jesus said to him, sagot niya kay Caiaphas, "You have said it yourself. Nevertheless, I tell you, hereafter you will see the Son of God sitting at the right hand of power and coming on the clouds of Jesus." Yan. So, dineclare niya rin. Dineclare niya yun. And At then, hindi niya dineny Hindi that niya he is the dineny. Son of God. Dineclare. Tapos based on that statement, so parang doon na nagpass ng judgment si Caiaphas. Which is, ang ginawa pa niya is, parang wala na siyang, nag-ano na lang siya ng parang, nag-overreact siya, overacting, parang sinabi niya, narinig niya yung sinabi niya. So he tore his clothes. Tapos sinabi niya, anong judgment niyo? So lahat, makikita mo yung kabayas na lahat ng ang judgment kagad nila is guilty Guilty. of blasphemy. Grabe, ano? So, doon medyo makikita natin, mga kapatid, na yung the way they handle the trial of Jesus, it's really very personal. Gusto siya talaga siyang patayin, humahanap ng mga false witnesses, and yet he was accused because of his case na sinabi laban sa na kanyang pinakilala that he is the Christ, the Son of the living God. Pero magandang makita rin natin, no? Kasi sabi nyo that during the trial, Jesus remained quiet. He was actually composed na bang binibigay yung mga false accusations laban sa kanya. Ano masasabi natin dito, Paul? Ang masasabi ko po doon, it's His way of showing His faithfulness to God po talaga. And makikita po natin na yung silence na pinakita ni Jesus when He stood in front of the Jewish council and also at the same time in front of Pilate, because those are two separate events. He remained silent even though He had opportunity to defend Himself. Pero hindi yun yung... nag-remain silent siya kasi it's not his pagiging passive. Hindi yun pagiging passive or pagiging indifferent lang sa buhay niya. Pero it was power under control. Kasi he was willing... Paki-elaborate yun. Power under control. It's power and control kasi he was willing to be defenseless for the greater good of salvation. So sa pagiging silent niya, alam niya na magiging paraan ito nang sa ganun magkaroon tayong sangkatauhan ng kaligtasan o salvation. So naging tahimik yung Panginoon. And choice niya rin yun kasi it's His way to display His love for us. So naging His eyes were fixed dun sa goal and ministry niya sa kung ano ba talaga, bakit ba siya pinadala ng Panginoon dito sa mundo. And that is of course to sacrifice Himself, right? And Yeah, kasi yung sabi sa Bible, di ba? He came to seek, to save those who are lost. Yeah. yes po. And makikita na rin po natin na yung restraint ni God, it's an act of obedience kasi He was not interested in saving Himself.
He was interested in saving us, Wow. the humankind. So, minabuti niya na tumahimik na lamang and hayaan na mag-unfold yung plano ng Panginoon para sa Kanya. Nang sa ganun, ayun nga, mabigyan tayo ng kaligtasan. Galing, ano? So, kahit na mali, sabihin natin talagang mali yung procedure, mali yung kaso laban sa kanya, Jesus never saw it as an accident or injustice. Hindi nakita niya na paraan yon para tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Is there any prophetic declaration sa lumang tipan saying na yun talaga yung mangyayari sa Yes kanya? po, actually. He also fulfilled the prophecy by doing so. Sabi sa Isaiah chapter 53 verse 7, He was oppressed and afflicted, yet He did not open His mouth. So makikita talaga natin na yung buhay ni Jesus, it's been prophesied many times way before the New Testament. And lahat yon na itupad ng faithful ni God, ni Jesus, God the Son. Yeah, nais kong sundan yung talatang yun kasi sabi rin dito in Isaiah 53 verse 4 to 6, tunay na kanyang pinasan ang ating mga karamdaman at dinala ang ating mga kalungkutan. Gayon may ating tinuring siya na hinampas, sinaktan ng Diyos at pinahirapan, binugbog. Ngunit siya'y, sabi dito, ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsuway, siya'y binugbog dahil sa ating mga kasamaan, ipinataw sa Kanya ang parusa para sa ating kapayapaan. At sa pamamagitan ng Kanyang mga latay ay gumaling tayo. Tayong lahat ay gaya ng mga tupang naligaw, bawat isa sa atin ay lumihis sa Kanyang sariling daan at pinasan sa Kanya ng Panginoon ang lahat ng ating kasamaan. So it's really for our salvation. Yung pagiging quiet niya, yung pagtanggap niya ng mga kasong ganon. Ang galing, ano? So, yeah, we thank you so much for that. Magandang makita natin yon. So, ano ba masasabi nyo? Kung kayo yunahan doon, how would you have reacted? So, magandang contrast nga yun yung pinakita ni Jesus, yung pagiging quiet. Kasi diba tayong mga tao, we have a tendency when we find ourselves in difficult situations to either defend ourselves or to justify yung sarili natin, to save ourselves from that situation. And kung ako yun, ako pa, parang gusto ko lagi akong panalo eh. Pero i-defend ko talaga yung sarili ko, especially if it's something na very unjust and unlawful sa part ko Right, si Edward. Actually, I agree with Paul. No? Napakahirap pag nandun ka sa situation na yun. Na knowing na kung ikaw ganung situation, ikaw si Jesus Christ. Actually, you have the power. May kakayahan ka i-depend or maiwasan lahat yon. Pero He chose not to. So kung ako siguro yun, mahirap kasi yung pride, yung may tao, may pride ako, gano'n. Yung gusto ko, yung dinidepensa ko yung sarili ko, minsan konting ano. So pinaglalaban ko pag gano'n kung alam kong tama ako. So kung siguro yung maput sa ganong situation is napakahirap. So talagang thankful ako kung kay Jesus Christ. No? So He sacrificed Himself para lang sa akin, no? Para sa atin. No? Yeah. Oh, maganda maintindihan natin yun, mga kapatid, that Jesus really came to seek to save the lost, fulfilling the prophecy. Talagang dinaanan niya lahat upang ikaw at ako magkaroon tayo ng assurance ng kaligtasan. And we thank you, Paul and Edward, sa reality na yun. And I believe mahalaga din na maintindihan natin yun. Kung tayo man ay darating sa ganong klaseng situation, let's learn to trust God. Pero higit sa lahat, this Holy Week, wag nating kakalimutan the reason why all of this happened. Bakit pinayagan ng Diyos na dumaan sa ganong klase ng pag-iring, dumaan na ganon ang naging kaisipan ng tao, revealing the evilness, the sinfulness of man, para ikaw at ako ay magkaroon ng kasiguruhan ng kaligtasan. And sa marami, kung hindi nyo pa tiyak, kung wala kayong kasiguruhan, I think this is high time as we celebrate the Holy Week. It is high time na tayo mismo isettle natin once for all. If Jesus died for me, ito ba'y tinanggap ko na? Ito ba'y pinanampalatayanan ko na? Talaga bang tinanggap ko siya sa aking puso't buhay bilang aking Panginoon?
at sariling tagapagligtas. I'll be praying this simple prayer. And if it is your heart's desire, make this your prayer. Let's all come to God in prayer. Father God, salamat po. Salamat sa iyong pag-ibig sa amin. And Jesus, alam namin, it was so cruel and unfair for you. You who loved us so much, pumarito ka sa sariling iyo, pero hindi ka tinanggap ng sarili mong bayan. And Lord, we're so ashamed kasi maging sa amin, wala kaming time sa iyo. Patawarin niyo po kami. And if you're listening right now, and if you're hearing my voice right now, at alam mo na namumuhay ka sa kasalanan, kaibigan, Jesus loved you. He died on the cross for you. And you can receive that salvation. Sabihin mo lang sa Kanya ang prayer na to, Father God, I know you love me. Alam ko, mahal mo ko. Binigay mo ang iyong anak para tubusin ako sa aking kasalanan. Jesus, simula sa sandaling ito, binubukas ko ang aking puso at isipan sa iyo, and I invite you into my life as my Savior and as my Lord. Make me yours. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Kaibigan, kung sumunod ka sa panalangin na yun, ang pangako ng Panginoon sa kanyang salita, pinagkalooban kanya ng karapatang maging anak ng Diyos. If you pray that prayer, sulat mo lang yan sa ating comment section, Amen. And we will connect you with you and help you understand everything that you need to know for you to grow in your faith in the Lord Jesus Christ. Muli po, ito po ang inyong lingkod, Pastor Renal Dagrimas. Edward Prado. Brother Paul. Ipapasalamat po tayo sa time na binigay nyo dito sa ating Disciple 360 Easter Special. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon.